Bakit? Bakit meron pa ring masasamang nangyayari sa buhay natin? Parang iisipin mo, di ba, if you're following God and you're really putting Him first, how can God let that happen to your children? Parang ganyan lang din yung buhay, no? Pag ayaw mo na, tapo mo lang. Unti-unti kong pinupulot ang mga pira-piraso ng nawasak sa aking buhay. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat na ina sa kanila. Hindi kita kailangan. Kaya ko ng sarili ko, kaya pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Ang ganda mo talaga kagabi. Siyempre, no, dapat lang, no, ako kasi ang may-ari ng pal na to. Hindi na ho ako natatakot sa mga sumpa o masasamang spirito. Dahil dito sa puso ko, dito na ko si Jesus. Ikunulong mo na ang sarili mo dyan. Diyan sa sarili mong mundo. Kaligtasang dala ni Kristo ang makakapagpalaya sa'yo. Totoong mahal tayo ng Diyos. Bakit ikaw ramdam? Pakiramdam kong mag-isa lang ako. Walang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko at panalangin. Basta ako, naniwala ko na may mga pagkakamali na hindi mo na kayang ituloy. Diyos ko, tulungan mo po ako. Ayoko na po ng ganitong buhay. Magbabago naman ako eh. Kaya naman natin magbago na magkasama. Tala nyo na ako! Ayoko na! Yung pagmamahal ni Jesus, yung palang sapat na. Okay po everyone, standby po tayo. Out na po lahat dyan. Anytime po tayo, ma'am. Out na po tayo. In 5, 4, 3... Welcome, Nestor. Salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Ikwento mo naman sa amin kung paano nagsimula ang lahat. So, anong mga natatandaan mo sa mga magulang mo? May nakapagsabi ho sa akin na dalawang bagay lang daw ho yung naaalala ng tao. Yung pinakamasalimuot o yung pinakamasaya. Ako ho, pinipili ko na lang alalahanin yung masasaya. 10, 11, 12, 13! Wow! Ito. Carry 1 plus 2 plus 7, 10! Oh! Wow! Galing ko yan! Galing ko talaga. Mano ako sa'yo, tay. Wow! Galing, mambo. Oy, teka. Sa tatay mo lang ba ikaw nagmana, ha, Estong? Siyempre, nay. Sa'yo rin. Yung gandang lalaki ko. Kasi ako namanap eh. Ito nga dito. Kuya,
Nanay. O siya, sige, magmerienda muna tayo. Ganda mo, Nay. Mana ako sa'yo eh. Wow! Parang masarap yun ah. Oo naman, gawa ko to eh. Ito muna, dali. Buka? Ano? Ako dali, dali. Taas tayo. Galing mo naman, Tay. Siyempre, manayata ako sa mga anak ko. Pagkatapos mo, ako naman, ha? Tay! 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 Tay, wag mo iwan! Tatay! Tay! Tay! Tatay! Tay! Tay! Stop! Stop! Doon ko unang naramdaman na wala na akong ibang pupuntahan. Takbuhan. Kung saan na nga ako nakarating. Sa kahit saan, basta makalayo. Kasi sa isip ko, wala ako na lang to eh. Na mag-isa na lang ako. Kuya, palimos po. Te! Kuya, salamat po. Ate, balik po. Wala akong pera, wala. Wala akong pera, wala. Ayoko nila. Ako na lang. Wala akong pera, wala. Wala akong pera. Alis kayo dyan, alis kayo dyan. Ay, nakita ko! Nakita ko! Uy, andyan sila! Sumakas! Ano? Galing mo talaga, Nestor. Di ka nahabol, no? Sabi ko naman sa'yo, diskarte lang yan eh. Ispatan niyo yung mga tatanga-tanga tapos karipa sa ganun takbo. Ganun lang lagi, ha? Bale, sa susunod, kami na rin didiskarte. Basta, bakapan mo lang kami, ah. Oo ba? Basta kapag nahuli ka, bahala ka na sa buhay mo, ha? Kanya-kanya na, ha? Nax! Titibot-tibot tayo dyan, ha? Gutom na rin ako, eh. Kulang-kulang, 1,000 rin to, ha? Marami na tayong mabibiling isaw. Sa wakas, may pa naman dyan na rin tayo. Yung isaw na may kanin, tapos may suka. Sausawa, diba? Ay mo ano, saan galing yun? Ako lang po. Ikaw talaga, ang takaw-takaw mo, ang taba mo pa. Oo nga. Bilisan mo kaya takbo mo. Eh, okay lang yan, at masarap. Ayos ka talaga, Kuya Nestor. Buti andyan ka. Sino-sino pa bang di magtutulungan dito kung di tayo din, di ba? Ikasabutol! Ayun yung gusto ko, game! Boom! Ayaw ko pala. Halika dito, halika dito. Ayun na! Ayun na! Dali! Ako pagkakadbukan mo ko. Yes, yes, yes! Hoy! Uy! Akin nga yun, di ba? Fishbowl ko yan eh. Hoy, Yuwas! Nakalima ka na! Oy! Nag-aaway pa kayo eh. Kayo na nga lang, nagdadamutan pa kayo. Kulit ka talaga eh. Kala nyo wala kayong kinakain ha. Kumain ka? O, tama na. Ako na, nakakasampu ka na yata. May huli ng isda. Alam mo, ganyan na ganyan kami dati. Lalo na, ngayon dyan si tatay. Dalas namin magtawanan. May babuyan nga kami. Alam mo yung trip ng tatay ko? Pinapatiwarik niya ako. Tapos doon, linulublob. Para kunwari, kainin ako ng baboy.
Kaso, yun, mga baboy namin. Wala na din. Siyempre, binenta. Para sa gamot ng tatay ko. Bilis nga kumalat ng cancer na yun eh. Ngayon, napupuwing ako. Umiyak ka? Umiyak. Ikaw umiyak? Ikaw ba? May tatay ka pa ba? Uy! Natanong kita. Alam mo, tagal na natin magtropa. Pero wala pa rin akong alam sa pamilya mo. Alam mo, bakit ikaw biglang nagdadarama eh? Tsaka ako naman pinagsasabi mo kanina yung babae tinitignan ko kasi may itsura. Kaya mo na ito. Ayaw mo sinasabi. Sige na, gutom lang yun. Alam mo, pampagood vibes. Kaya, diba? Tawag to. Ayun no. Oh. Oh, dahil sinama eh. Hindi, ito na, oh. Tara na. Oh. Ate, abot mo nga dito yung balde. Ang hirap naman na ito, Tay. Ako kuha mo rin yan. Basta practice ka lang na practice. Siya nga pala. Sa'yo na yan. Talaga, Tay? Oo naman. Para maalala mo yung sasabihin ko sa'yo. Katulad ng laro mong yan, huwag ka agad susuko. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nabubuo. Mahirap kung sa mahirap, pero wala namang imposible, di ba? Ang paghihirapan mo, matatapos mo din yan. Salamat, Tay. Yo. Ikaw umiyak. Umiyak? Anong umiyak? Uy. Wala nga. Diyos, ano nga yun? Wala nga. Kulit ito ah. Alam mo, matulog ka na nga. Tanong ka ng tanong eh. O ikaw. Bukas na bukas isasabak na kita. Hindi pwedeng lagi ka nakadepende sa akin. Hindi sa lahat ng pagkakataon nandito. Sige, sabihin natin paano isang araw magkahiwalay tayo. Paano kayo kung hindi nyo pinapractice yung mga tinuturo ko? Magkakahiwalay? Ba't naman tayo magkakahiwalay? Eh, ganyan yun eh. Mali mo, isang araw, aanga-anga ka. O mahuli ka, makulong ka, dali ka sa presinto o sa center. Wala naman sigurado eh. Tayo-tayo lang to. Eh, kung mag-aanak nga natin, kaya tayong iwanan. Paano pa hindi natin katugo? Sa ito, Joey, makinig ka mabuti. Hindi mo pwedeng iasa sa lahat ng tao desisyon mo sa buhay mo. Dahil bandang huli naman, kanya-kanya rin tayo ng langoy. Tayo lang kakapit sa sarili natin. So, yung sinasabi nilang may mabuting tao magliligtasan, wala! Di totoo yan. Naniniwala doon. Alam mo, puyat lang yan. Kung itulog mo kaya yan. Kasi tama ka ngayon eh. Bunggong?
Sige na, matulog ka na nga. Iyak-iyak ka pa eh. Walang umiiyak. Abuwing din ako. Yan. Tulog ka na nga dyan. Sige na. Ito. Ano, kaya mo na to? Sigurado. Joey, saglit! Panalos-talos ka kasi. Di ba sabi ko makinig ka muna? Dito ka na nga muna. Ako na kukuha. Pag daw ako na yung bag, bumatsi ka na, ha? Tumingin ka. Boss. Tita! Huwag kang titingin. Yung bag mo ibigay mo sa akin kung ayaw mo ipatapos. Huwag kang titingin. Binigay lang sa akin yan. Mari ko ba may laman na bag yan? Hoy, huli ka na Uy, maniwala naman kayo sa akin. Ano ba? Sisiguraduhin ko, hindi ka makalapas sa kulungan! Hindi ko nga ninakaw yan. Binigay nga lang sa akin yung plastic na yan. Ano ba? Sinto ka lang, paliwanag! Boss, wala nga akong ninanakaw. Ang kulit naman eh. Ano ba yan? Boss, ano ba? Sige na, maniwala naman kayo sa akin. Hindi naman ako bago sa akin yung makulong. Pabalik-balik nga ako nung mas bata pa ako eh. Ilang taon ka ba nung una kang nakulong? Hindi ko naman matandaan eh. Ano naman mga mahalagang bagay na ang natutunan mo nung nakulong ka? Ang akala ko po nun, malupit na sa labas. Pero mas matindi pa po pala sa loob.
Ba't akong di ka ba naman tanga? Abogado pa pinitik mo, kaliboso ka ngayon. Ano naman ang pwersa, Bubbles? Uy, may bisita tayo! Ayos ba pasalubong? Ano to? Tinatanong mo pa? Eh di tae! Ay, tol, teka. Sensya na ha. Hindi kasi yung mga kosa natin tumatay sa lapag. Sira kasi yung banyo, ako na naglilinis. Nananadya ka ba, ha? Angas mo ha? Ha? Tama na yan. Sige na ako ka. Kaya malinisin niya yung mga ebak dyan. Ako? Sino pa ba kausap ni Tatay Piping dito? Hoy, kikilalanin mo kung sino pinuno ng seldang to! Umaayos ka, ha? Pangalan mo, bata? Nestor. Nestor, makinig ka mabuti. May patakaran kami dito sa seldang to. Kung sino yung bagong salta, siya yung ginagawa namin buyonero. Alam mo ibig sabihin mo? Tay, first time ata sa Oblo to eh. Gaw, ikaw maglilinis lahat ng ebak dito. Sige na, linisin mo na. Oo nga. Narinig mo yun, Tay Piping? Mukhang kinakalabang ka ng isang to, ah. Ano sabi mo? Sabi ko ayoko. Bakit ko naman nilinisin yung mga dumi nyo? Kantado ka! Dali! Bruno! Bigyan mo ng leksyon to, tarantadong to. Sabay bata! Okay ka ba ha? Okay ka ba ha? Tama na! Kasalanan mo rin yan. Masyado kang mahangin eh. Ganyan talaga dito. Mas lalo ka nilang pagtitripan kapag aangas-angas ka. Pasalamat ka nga sa dibdib ka lang tinamaan ng etchas eh. Ako nga, nasa pulsa mo ka eh. Maiba ako. Ano bang kaso mo? Balita ako na, sir. Snatcher ka raw, ah. Aray! Ano ba? Layo na narating mo, ah. Nangangasar ka ba? Ba't kailangan mo ko nagganyan? Eh, gusto ko eh. Bakit ba? Saka kailangan nga mas hapdian pa yung sugat mo eh. Para hindi ka makatulog. Kasi bukod sa pagiging buyonero mo dito, ikaw ang magbabantay sa lahat ng kakosa dito. Bakit mo magbabantayan? Para pag may binangungot, ikaw ang magigising. Teka, bakit ko gagawin yan? Bakit kita susundin? Tol, Nestor, matuto kang makisama. Kapag pinairal mo dito yung tigas ng ulo mo, may paglalagyan ka. Alam mo, hindi ako tatagal dito eh. Makakalabas din ako. Ganyan naman kadalasan nangyayari sa probinsya eh, pag nakakalabos ako. Sa probinsya yon. Nasa Maynila ka. Asa ka pa makakalaya ka rito? Tsaka isa pa, abogado yung tinira mo. Abogado yung biniktima mo. Sigurado ka ba makakalaya ka rito? Makakalabuso ka na dito, mabubulo ka na dito, parang ito.
I-deliver mo na yung kay Turco. Dalawa lang yun, ha? Dalawa? Eh, 4 yung kinukuha na. Kulang. Wala pa mga bayan. Uy, ayos ka lang. Tatanong mo pa eh. Ikaw ba din? Ano ka ba? Hoy, iusin mo yan, oh. Ayan, oh. May tae pa, oh. Linisin mo. Kuskusin mo. Bawasin ka muna, pambawasan mo. Uy! Ang bagal mo, ayan. Doon na nga eh. Sa dulo, oh. Tay. 5 lapat. 2 4 kantos. Mahigit 200 lahat. 200? Mahigit 200 lahat. Kwenta yung muli. Mukhang kulang eh. Tay. Tay Piping. Tay Piping. Tay Piping, gising. Binaba mo. Tay Piping. Tay Piping. Tay Piping, gising sabi. Tay Piping. Ano ka na? Ano nangyari sa'yo, Tay Piping? Ha? Tay Piping? Ano ginawa mo kay Tay Piping? Binabango ko siya eh. Niloloko mo ba ako? Titripan mo siya, no? Tubig. Tubig daw, tubig daw. Tay, tubig. Tama na. Totoo yung sinabi ng Nestor. Pinangungot ako. Panaginipan ko may sumasaksak sa akin. Naku, Tay, isa lang ibig sabihin yan. Baka may tatraidor sa inyo. Dunungan ka naman, o ka? Eh, yun yung pamahiin sa probinsya namin eh. Isa lang naman ang alam kong pwedeng tumaraydor kay Tay Piping eh. Uy, hindi ko traidor. Tigilan nyo na yan. Bumalik na kayo sa pagtulog. Nestor. Tay. Salamat ah. Tapos, explain. Isang oras. Pero pagka involved ka dun sa... Okay dito, Nestor. Marami ka matututunan. Bakit? May natutunan ka na ba? Parang wala eh. Gago ka ba? Hindi naman kita tatabihan dito kung wala ng konting kabutihan na tututunan sa mga yan eh. Magandang hapon mga kasama. Para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Noel. Ako at ang aking mga kasama ay naparito upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Pero bago po yan, maaari ko po bang anyayahan ang lahat na magsitayo at tayo po'y umawit ng papuri sa Diyos. Alright, taas po natin ating mga kamay sa pag-awit. Amazing grace, how sweet the sound
Was blind, but now I see. My chains are gone, I'll be set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Lahat tayo ay merong pangangailangan o yung pangangailangan na maging bahagi ng isang grupo o yung tinatawag that the need to belong. Kaya naman, nung lumalaki pa tayo, ay nais natin na tanggapin at mahalin tayo ng ating pamilya. Nung nag-aaral pa tayo, meron ding need to belong dahil nais natin na tanggapin tayo ng ating mga kaibigan at maging ng ating mga guro. Kahit saan pa tayo pumunta, maging dito sa loob ng kulungan, gusto natin na matanggap tayo ng ibang tao. Kaya naman, ang lahat ng paraan ay ginagawa natin, matanggap lang nila tayo. Pero alam ninyo, may gawin man tayo o wala, mayroon akong kakilala na handang magmahal at tanggapin tayo at siya rin mismo ang naglagay nito sa ating mga puso. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus. Bakit po nila yung nagawa sa tatay? Bakit po nila yung nagawa sa buong pamilya ko? Ang sama-sama nila. Kayo na po bahala sa akin. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Mahal tayo ni Jesus. Anuman ang naging pagkakasala natin, anuman ang naging pagkukulang natin, mahal niya tayo. Lumapit lang tayo sa Kanya at tayo'y Kanyang tatanggapin. Paano? Sa pamamagitan ng simpleng dasal. Magdasal lang tayo. Sabihin natin sa Kanya ang ating saloobin at tayo'y Kanyang tatanggapin. Paano ko malalaman na tinanggap niya na ako? Bakit? Dadasalan din niya ba ako? Kakausapin ka niya sa pamamagitan ng Kanyang salita at yan ay ang Biblia. Sinabi ni Jesus sa Kanyang salita na sino man ang lumapit sa Kanya ay Kanyang tatanggapin at patatawarin niya. Ganon niya tayo kamahal. Kailangan lang ay maniwala tayo sa sinabi niya at manampalataya sa Kanya. Uy, kasi mangot ka. Hindi ba naniniwala doon sa sinasabi ng pastor? Alin, mahal tayo ng Diyos. Ba't ikaw naniniwala ka? Ewan. Parang, hindi ko alam eh. Kasi tol, kung mahal tayo ng Diyos, bakit na tayo hinahayaang magtagal sa ganitong klaseng lugar? Tol, alam mo kung mahal tayo ng Diyos. Dapat niya ito hinayaang mangyari sa atin. Itong masasamang bagay na to. Gaya ko. Marangal naman yung trabaho ko bilang truck driver. Wala naman kaming inaargabyado. Yung pinapakain ko sa pamilya ko, hindi naman galing sa nakaw eh. Pasensya ka na, tol. Hindi, ang sa akin lang naman, napahappy-happy ng konti. Napainom. Basta kasagasa ako.
title eh. Hindi ko naman sinasadya eh, pero nakulong pa rin ako dito. Miss na miss ko na yung pamilya ko, Tol. Alam mo, pag naririnig ko si Pastor, parang gusto kong subukan. Gusto kong maniwala sa kanya. Alam mo, parang gusto kong humingi sa Diyos ng isa pang pagkakataon. Malay mo, pagbigyan niya ako. Akala ko ba 6 na lapad at 4 na 4 kantos na nabenta? Eh, bakit 400 lang to? Tama naman, Tay. Oh, isang lapad, 44 pesos. Times 6, 260. Plus 40 pesos kada 4 kantos. Oh, 140. 140 plus 260, di 400. Sakto lang. Mali. Anong mali? Magkano yung lapad? 44, di ba? Tapos 6. Bali, 6 times 4, 264. Tapos yung 4 kantos, 40 kamo, di ba? Tapos 4, 160. Bali, 160 plus 264, 424. Yun lahat yung kita. Mali naman ang kwenta mo eh. Mas ka nga dyan, masyado kang maepal. Tama si Nestor. Ay. 24 ko. Kaya pala may sobrang 24. Simula nga ho nun, di ako makapaniwala eh. Kasi po sunod-sunod na pabor yung natatanggap ko kay Tatay Piping. Alam niyo, sa mga sandaling yun, karamdam ako ng pagtanggap ng halaga. Ito, tulungan ka na. Hindi na. Sige na. Sige na. Ano mo na to? Huli ka na to. Sige na. O sige, okay nga lang. Sige na. Hindi, lalagyan ko na lang to. Nestor! Tayo ito po. Tapos ito lahat ng kinita natin. 470. May sobra pa. Ay, may sobra ba? Oo. Kaya gusto ko sa'yo. Tira ako. O, si Tatay Bibig naman. Mamaya na yan. Lagay ka muna. Tayo. Gago ka ba? Ang taas yan. May lakad ka ba? Kayang-kaya to. Kayang-kaya to ni Nestor. Sige po. Yan. Mali. Ayun. Tarap. Pa, ikaw naman, oo. Tagal mo sa baso. Huwag lang sa... Okay na. Hala. Gusto mo pa mataas, ha? Tayo, no? Laro tayo? Sige lang, kayo na lang. Medyo pagod ako eh. Ano tinitignan nyo? Ang saranggola?
Alam mo, may kilala kasi akong bata noon na ang hilig magpalipad ng saranggola. Sino? Anak ko. Ay, parehas pala ho kala kami. Kasi ho, kami dati, mahilig din magpalipad ng saranggola nung bata kami. Si tatay, tsaka ho si Bunso dun sa probinsya namin. Nasaan na sila? Kayo ho, saan na ba yung anak niyo? Wala na siya. Patay na. Madami pa naman akong pangarap sa batang yun. Gusto ko siya maging engineer. Patayo ng malalaking building. Umasenso. Kaso wala eh. May taning na pala yung buhay niya. Traidor talaga yan. Sakit sa puso na yun. Tay, pasensya na ako kayo kung natanong ko pa ha. Ayos lang yan. Ganun lang naman talaga buhay. Kailangan tanggapin mo lang. Pero alam mo, Nestor, kung hindi siguro namatay si Junior ko, hindi nagkalda leche-leche yung buhay ko. Hindi sana ako nalulung sa droga. Hindi sana ako nagtulak. Hindi sana ako makakalaboso. Sensya ka na, sa'yo ko pa nabubuhos tong mga sentimiento ko. Wala ko yun. Pero alam mo, hanggat hindi ka nawawala ng mahal sa buhay, hindi mo talaga maintindihan yung sinasabi ko. Ano tayo? Tara. Sige tayo, susunod ako. O, pasa naman! Tagal ko nang hindi sinusot ng bola. Kaya pa. Ikaw dyan. Uy. Gising ka pa. Binungungot ako. Pasensya ka na, tol. Di kita nagising, ha? Okay lang. Puputok na yung pantog ko, eh. Eh, saan mo ba nailagay yung pera? Tay, dito ko naman lagi dinidiretso eh. Baka nasa bulsa mo lang. Anong problema, Tay? Kulang yung niremit eh. Wala rin sa bulsa ko eh. Baka naman kinupit mo. Oo nga, di ba magnanakaw ka? Wala akong ninanakaw ah. Sinungaling. Makukulong ka ba dito kung hindi ka nagdakaw? Alam yan, huwag tayo magbibintang. Wala pa naman tayo napapatunayan eh.
Gusto nyo ng ebidensya, ganun ba? Sige, bitin natin halugugin yung gamit nito. O sige, halugugin nyo. Pero ako na nagsasabi sa inyo, wala kayong makikita dahil wala nga ako ninanakaw. Sige, tignan mo. Mamarong ka na naman eh. Wala palang ninakaw ha. Paano napunta yan dyan? Tay, hindi kita niloloko. Wala akong ninanakaw sa'yo. Hindi ako magnanakaw. Gago! Ang magnanakaw sa labas, magnanakaw hanggang sa loob. Ikaw yata naglagay yan dyan eh. Ako ba pagbibita mo? Damian! Tay, magpapauto ka na naman sa magnanakaw na to eh. Tay, maniwala ka sa akin. Hindi kita kayang lokohin. Hindi kita kayang nakawan. Tay. Bruno, alam mo na gagawin dyan. Tay, maniwala ka naman. Tay, maniwala ka naman sa akin. Tay! Tay! Aray! Stop! Aray ko! Tay, tama na! Tay! Matulungan mo ako! Tay! Bruno, tama na! Doon ko naramdaman yung pagod, galit. Naipon na maraming taon. Oka, Nestor, ano natin? Magandang hapon po, Pastor. Gusto po kayong kausapin ni Nestor. Halika, pasok kayo. Nestor, Oka, halika. Sige po, dito na lang po ako. Sige. Nestor, halika, puka. Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Kamusta ka ba? Nestor, kamusta ka? Hindi ka nag-iisa, Nestor. May nagmamahal sa'yo. At yan ay walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos. Nestor, sinabi ng Biblia, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nestor, yun ang totoo. Kahit mahal tayo ng Diyos, nahihiwalay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ikaw at ako, Nestor, lahat tayo nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkasala. Sa totoo lang, ikaw at ako, ang lahat ng tao, ay nararapat lang na parusahan ng kamatayan. Pero ayaw ng Diyos na mangyari yun, Nestor. Ayaw niya na mamatay tayo at malayo ng tuluyan sa Kanya. Kaya alam mo ba ang ginawa ng Panginoon? Ipinadala niya ang Kanyang anak para iligtas tayo mula sa ating kasalanan. Ganun niya tayo kamahal, Nestor. Isinakripisyo niya
ang pinakamamahal niyang anak. Alam mo kung para kanino? Para sa'yo at para sa akin. Totoong mahal tayo ng Diyos. Bakit di ko ramdam? Nestor, hindi tumitigil ang Diyos sa pagmamahal niya sa atin. Pero nagiging hadlang ang kasalanan, kaya hindi natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Dito na ako sa loob, di ba? Nagdurusahan ko na lahat ng kasalanan ko. Bakit parang wala siyang planong palayain ako dito? Ang kailangan mong gawin ay isuko sa Kanya ang iyong puso. Alam mo, alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan mo. Bakit hindi mo siya hayaang iparamdam niya ang pagmamahal niya sa'yo? Kalokohan eh. Sige nga, sabi mo sa akin, paano ako mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita? Paano ako masasabing mahal niya? Natanggap niya ako? Kung totoo ka, bakit inayaan mo ko masaktan? Ha? Kung totoong Diyos ka, bakit ako ganito? Sige, subukan ko itong kalokohan na to. Kung talagang nandyan ka, kung talagang mahal mo ko, sige nga, bigyan mo akong bagong t-shirt. Tira mo na yan. Tol. Oh. Para sa'yo. Ano to? T-shirt, ano pa? Oh, ba't parang ngayon ka lang nakakita niyan? Ha? Bakit ako yung binigyan mo nito? Wala, gusto ko lang bumawi sa'yo. Tsaka napansin ko, paulit-ulit na yung damit na gamit mo eh. Eh, dalawa naman yung binigay ni Commander, kaya tigisa tayo. Kung mag-alala, bago yan. Tom, salamat ah. Sabi ko sa sarili ko, ito na ba yung sinasabi nilang himala? Nagkataon lang ba o totoong nakikinig siya? Bagay pala eh. Bro, salamat ah. Ang gusto ko nga akong samantalahin pa eh. Kasi parang napakadami ko pang gustong hilingin. Yun, dun ho ako naging interesado sa Diyos sa sinasabi nilang sasagot sa panalangin ko. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Panginoon, bagong nilalang na ba ako sa paningin niyo ngayon? Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko. Lord, kung ano man ang pagkakasala ko, sabi niyo kaya niyo akong patawarin. Tulungan niyo naman ako magbago.
tulungan niyo naman ako magsimula muli. Para sa mag-ina ko. Para sa pamilya ko. Palitan mo rin kaya itong shorts na to. Kaya mo naman, di ba? Makinig! Kalalaya lang ni Kalaod. Pinabibigay niya sa inyo to. Hoy, mukhang maganda yan ah. Ano yan? Dito. O, sige na. Balik ka sa trabaho. Salamat po sa pagpapalang ito. Salamat sa pagkain. Salamat sa biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakain mo. Dati nag-aalinlangan ka pa kay Jesus, ha? Ngayon, padasal-dasal ka na lang. Pati natin lang to, ha? Nagbago na nga ako ni Store. Binago ako ni Jesus. Kung sabihin pati ikaw nagpa-auto kay Pastor. Baliw. Walang utuan. Totoo naman yung sinasabi niya eh. Totoo naman yung Diyos at mahal niya tayo. Akala ko nga nung una, kalokohan lang eh. Pero alam mo yun, parang binuksan yung mata ko. Naramdaman ko tol eh. Ako may anak ako ah. Siya, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para mailigtas lahat ng tao. Ikaw ba, kaya mo yun? Sobra-sobrang pagmamahal yun para sa atin. Sobra-sobra yun para sa atin lahat. Para sa lahat ng makasalanan dito tulad mo. Tulad ko. Tulad nila. Ano ba kwento-kwento lang? Naniniwala ka naman. Sigurado ka ba dyan? Basta ako, tol. Pinili ko maniwala. Siguro gusto ko yata na may pinanghahawakan tayo dito kasi araw-araw tayo nagdurusa dito sa loob. Kahit ano man ang mangyayari dito sa atin sa loob, may dahilan lahat ng yun. May dahilan ng Diyos kung bakit nila tayo nilalagay dito. Kailangan lang natin manampalataya. Natutuwa si Pastor nito pag narinig lang na sinasabi ko, ha? Binabasa mo libro gabi-gabi. Pwede ba, Berme? Oo ba? Teka, tol. Marunong ka ba magbasa? Tingin mo sa akin. Sige. Mamaya samahan mo ako para pag nasa tao, may rest back. Mamayang gabi. Ito. Inaraw-araw ko nga akong basahin yung Biblia eh.
Eh, sa totoo nga ho, hindi naman po ako nakapag-aral. Hindi nga rin ho ako marunong magbasa nun eh. Tanging comics lang ho yung nababasa ko, pero alam nyo, himala na nabasa ko yung Biblia. Ang galing naman. Paano nangyari yun? Siguro po kasi kapag ang isang tao handa nang hanapin yung sagot sa mga katanungan niya, hindi ko nagdadamot yung Diyos. Dinidinig po niya. Kumbaga yung mga bagay po na mahirap unawain, parang pinadadali niya. Kasi higit sa sagot, ang gusto niya lumapit ka sa nagbibigay ng kasagutan. Sa kanya mismo. Pasok nyo na sa plastic yan. Bruno, anong oras na? Pasok nyo na yan. Sir! Yan o. Ba't na yan? Ayusin nyo na yan. Sige po. Dalhin nyo na lahat yan doon dahil anong oras na. Ikaw, ipasok mo na lahat yan. Sindang yan tayo, bago. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Bilisan nyo na. Nestor! Tay! Nagbabasa ka na naman ng Biblia na yan. Sige, Tay. Sabihin mo yung ungas na yan. Wala nang ginawa kundi magbasa ng libro yan eh. Tay, sabihin mo lang. Pakan ko to. Bruno, Damian, saglit lang. Ayoko nang away. Sige na, di na ako magbabasa. Babalik na ako sa trabaho. Tuluyan ko na to. Tay, wala naman akong ginagawang masama. Sige, Bruno, pakan mo na yan. Sige, Bruno. Wag naman na! Wag! Tay! Huwag niyo siyang gagalawin. Bruno, bitawan mo yan. Ikaw, Nestor, pagbibigyan kita. Sige, basahin mo ng basahin ang Biblia na yan. Pero tandaan mo, ipagdasal mo rin kami, ha? Lalo na itong mga mokong na to. Ito ang sasabihin ko sa inyo, ha? Tandaan ninyo, mula ngayon, wala nang gagalaw kay Nestor. May bago na tayong buyonero. Ibigay ninyo doon sa bagong salta. Tay, ako, anong gagawin ko? Ikaw, pagtigla mo ako ng kape, masayin mo na rin ako. Tara! Sige nyo yan. Magulis kayo. Masok lang kami sandali. Tumigil na kayo. Sir. Isa nyo na, gagabi na, oh. Wala, Pastor. Konti lang yung naaalala ko sa pamilya ko eh. Yung lungkot, takot. Nung pinantay sila sa harapan ko. Alam niyo, simula nun, parang buo tayo. Hindi na naging madali lahat para sa akin. Parang yung buhay ko naging malupit. Kaya dahil doon, siyempre, kailangan ko maging matapang. Para naman lumaban. Siguro panahon na, Nestor, para hayaan mo namang ang Diyos na ang lumaban para sa'yo. Alam niyo, nung bata ako, dalos ako dumaan sa simbahan. Para magdasal. Kaso parang simula nung naramdaman ko yung karahasan ng mundo. Wala, napagod ako eh. Nakapagod. Tapos, parang dun ko konti-konting nakalimutan kung paano magsimula. Subukan mo muli. Pastor, di ko nga alam kung saan magsisimula. Alam mo, Nestor, wala namang maitatago sa Diyos. Bakit hindi mo simulan sa pagiging tapat sa nararamdaman mo?
Panginoon, ngayon lang kita kakausapin ng ganito ulit. Galit ako. Galit na galit ako sa'yo. Kasi kinuha mo na lahat eh. Pamilya ko. Lahat ng mag-anak ko, tinalikuran ako. Nawala na landas ang buhay ko eh. Wala ko ibang masisi kundi ikaw. Nayaan niya lumaki walang gumabay sa akin. Nayaan niyo makulong ako. Mabugbog. Pulot ng dumi ng tao. Nasaan ka ng mga panahon? Kailangan kita. Kung Diyos ka, bakit mo ko pinapabayaan? Pero ngayon, sige. Papabaya ko na sa'yo yung buhay ko. Bibigay ko sa'yo ng buo. Pati yung puso ko. Panginoon, patawan sa mga kasalanan ko. Sa lahat ng bagay na nagawa ko kaya ako nandito. Patawan po. Panginoon, kayo na pong bahala. Natanggapin ko na lang lahat. Kayo na pong bahala. Naalala ko nga ho yung sinabi sa akin ng tatay ko nung bata pa ako. Huwag ka agad susuko. Huwag kang titigil hanggat hindi ito nabubuo. Mahirap kung sa mahirap. Pero walang imposible. Kasi kung paghihirapan mo, natapos mo rin yan. Alam niyo, pag naaalala ko yun, parang Diyos na mismo yung nagsabi sa akin eh. Totoo, walang imposible. Pero kung ako lang ho yun, hindi ko kaya yun, susuko ako. Pero sa kanya, walang imposible. Kumusta ka na ngayon? Kinuha nga po lahat ng sa akin, di ba? Pamilya ko, alaala ko, pagkatao ko. Pero nung sinuko ko kay Jesus lahat, pati itong matigas kong puso, may nakalaan pa palang mas higit ang Diyos para sa akin. Kailan mo unang nakita ang nasasakdal? Sa restaurant, nung tinutukan niya ako ng baril. Sana po si Nestor Kilat nung tinutukan ka niya? Sa tabi ko. Natakot ka ba? Oo naman. Sino bang hindi matatakot pag tinutukan ka ng baril? Anong klaseng takot ang naramdaman mo? Objection, Your Honor. Irrelevant. Sustain. Paano ka natakot ng mga sandaling iyon, Attorney Rosalie? Nanigas ako. Hindi ako makakilos. Kung hindi ka makakilos, kung nanigas ka, paano mo nakita ang suspect? Paano mo nakita ang mukha niya? Di mo talagang nakita si Nestor Kilat sa restaurant ngayon, attorney? Di kaya posible hindi siya nagnakaw ng bag mo at talaga'y pinasa lang sa kanya ng tunay na magnanakaw? Nagkakamali po kayo, attorney.
Hindi ho. Binigay lang sa akin yung bag. Ako po kasi yung nagnakaw. Konti lang ho yung naaalala kong tinuro sa akin ng mga magulang ko. Pero alam ko naman kung masama magnakaw eh. Wala ho nung pinatay ang mga magulang ko. Ang mga kapatid ko, wala na akong tumulong sa akin. Para bang lahat ng kamag-anak namin, bigla na lang akong tinalikuran. Doon ho ako natutong lumaki at mabuhay sa lansangan. Natuto rin ako magnakaw. Para lang may makain. Para lang mabuhay. Natuto po ako ng mga ilang bisyo na inaalok ng kalye. Bata pa nga lang ako, labas-masok na ako sa kulungan na yan. Hanggang nawala na direksyon yung buhay ko. Ang masama pa po nun, lahat na natututunan ko, tinuturo pa sa mas bata sa akin. Nandito po ako ngayon sa harap ninyo para humingi ng tawad kay Atty. Rosalie. Tigit pa po doon. Gusto ko nang gawin tama sa mata ng Diyos na nagpatawad sa akin sa lahat ng kasalanan na gawa ko. Kung galit pa ako. Wala naman po akong kasama nung lumaki ako eh. Walang gumabay. Walang nagturo ng tamang daan. At pinagsisisihan ko na po lahat ng nagawa kong kasalanan. At handa po akong harapin lahat. Lahat ng kabarehan sa maling nagawa ko. Mr. Kilat, gusto ko lang ipaalam sa'yo na kahit magsisi ka o humingi ng tawad sa mga kasalanan mo, tungkulin pa rin ng batas na magpataon ng parusa sa taong nagkasala. Anong nangyari pagkatapos nun? Sigurado ka niyan. O di, paano? Pisan na natin ang paglilitis. Tumayo po ang nasasakdal. Bibihira ang kasong ito. Mr. Nestor Kilat, binabawi na ni Atty. Rosalie ang kaso laban sa'yo. So ordered. Attorney, maraming salamat po. Hindi may kakailang pagbabagong ginawa sa'yo ng Panginoon Diyos. Kaya pag nakalaya ka na, tawagan mo ako, bigyan kita ng trabaho. Oh, nagulat ka, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Kahit ako, nagulat din ako sa sinabi ko. Ha?
O sige na, asahan kita. Maraming salamat Tawagan po mo ulit. ako. Maraming salamat po. Attorney, maraming salamat. Salamat po. At salamat din po sa pagkakataong binigay niyo na maibahagi ko ang ginawa ni Jesus sa buhay ko. Maagang naulila, lumaki sa kalye, natutulog kung saan abutan ng antok, kumakain kung saan may basurahan, natutong magnakaw para mabuhay. Nang nakulong, naging tagapagligpit ng dumi ng kapwa preso. Pero ngayon, isang malayang Nestor ang nasa ating harapan. May isang namatay para sa'yo, may isang nagbuwis ng buhay. Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo. May isang namatay para sa'yo, may isang nagbuwis ng buhay. Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo. Kung walang ilaw ang buhay mo, kung walang gumagabay sa'yo, ang dilim ang naghahari sa'yo. Ang isip mo'y gulong-gulo, di mo alam kung saan tutungo, ang dilim ang naghahari sa'yo. May isang namatay para sa'yo, may isang nagbuwis ng buhay. Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo. May isang namatay para sa'yo, may isang nagbuwis ng buhay. Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo. May isang namatay para sa'yo, may isang nagbuwis ng buhay. Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo. Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo. Si Jesus.